Fiesta Cafe is now on Food Panda. Orderin mo na ang burnt miso latte and JP's cooked adobo. Ready kami dyan! Powered by I Am Rentals, book lights, cameras, podcast setups, and creative spaces all online. Visit imrentals.ph. Okay, JP. Yes. Gaano kapita-pitaga ng ating guest today? Kahit ini-sneakers lang niya tayo, tsaka cap. Oo. Oo nga eh. Ano lang naman, siya lang naman ang kauna-unahan na nanalo ng Palme d'Or sa Cannes. Yes, na Filipino. Na Filipino Filipino, naman. na Filipino. Sa Cannes. And the winner, please. La Palme d'Or du court-métrage est attribuée à Amino de Raymond Rett, Philippines. This award I share with a lot of the struggling young filmmakers in the Philippines today, doing all their efforts in trying to make the country a better place with all our troubles today. I hope they continue to breed and continue to make their films. I hope this serves an inspiration. Thank you. Siya lang naman yun. Sorry. Oo. Small Small thing. thing. Small thing. Talagang, tsaka usually, hindi ko alam, pag yung mga ano na talaga, very, wala nang pakialam sa, sa credentials, ganyan. Totoo. Hindi na kailangang Blazer? magpa-bida-bida. Oo, magpa-blazer, di ba? Blinak lang tayo ni Sir. Oo. Actually, meron ako nabasa sa Facebook na meron kang kinuwento, Sir, na hindi ka pinapasok kasi hindi alam na siya yung director. Yeah. Kapo-post ko lang. Oo. So, we were doing our MediaCon for Manila's Finest sa Kia Theater. So, lahat kami pupunta ron, lahat ng artista. So, nung pumunta ako, pinigilan ako nung Marshall tsaka nung usher. Sabi, kailangan may ticket kayo or invite. So, ano ba ang kailangan nyo dito? Tapos sabi ko, attend ako nung event eh. Ganun. Tapos sabi ko nga, ako yung director nung film. Sabi, sorry, wala kayong invite. Wala, hindi pa rin naniwala na. Hindi ako pala away eh. So, natatawa na lang ako pag gano'n. Sinong nagpapasok sa inyo, Eventually, Sir? may dumating na Na staff. So anyway, doon sa post ko, kinuwento ko parang napaisip tuloy ako ng isang memory. Nung nasa Cannes kami, so yun nga, nanalo ako ng Palme d'Or. So nung gabi may big party ng winners and guests. So pagpasok namin, medyo nahuli ako. Si Ronnie Lazaro kasama ko noon. Hinila ako nung bouncer, nung Marshall na naman. Hinila ako sa Coelho. Kasi akala gate crasher ako, gano'n. Tapos si Quinelyohan ka? tapos si Ronnie, ang laki ng tao para talagang bouncer. Tinulak ni Ronnie yung bouncer, ang tapang niya. Hey, he's my friend, he's a winner, ginaganon siya. Ganun. So anyway, nakapasok kami. Yun lang, naalala ko. Yeah. So sabi ko, nakakatuwa yung mga gano'n kasi it's humbling. Nakakatuwa nga ba? Hindi ako pag gano'n natatawa ako hindi ako nagagalit. Natatawa lang ako sa mga gano'ng nangyayari. Marami talagang ganun. Lalo pag yun nga, hindi naman kasi lahat ng director parang posturang director. Totoo. Ano ba nga ba yung posturang director? Nakaberet? Oo nga. Nakaberet? Nakabere. Kahit nga celebrity, di ba si KZ, yung kwento niya, KZ Oo nga, Tandingan. KZ Tandingan. Oh, Concert di pa- naman, sir. Di rin siya pinapasok. Pero siya yung magko-concert. Tapos ako na direct. Concert ko sa Mawa Arena, Supreme. Pagdating ko dun direct, wala yung pangalan ko. Ibang page naman ako. Wala talaga yung pangalan ko. Tapos wala talaga yung pangalan ko direct. Tapos sabi ko sa guard ko, wala pa yung pangalan ko. Ay, pasensya talaga kayo, ma'am, hindi kayo papasok. Madalas Galing, nangyayari. ganda. Okay lang ba? Hindi yan magsimula hanggat wala ako. Maraming ganong Ako one time kakain ako sa may Little Tokyo.
Ano nga ba yung Sa Makati. yun sa labas doon? Nakalimutan ko. Jiangnan? Kuki Fuji yata or ano. So sinabi ko sa guard, saan pwede mag-park? So sabi niya, puno eh. O dyan na lang, ganun. Hindi ba ako huliin dito? Ay, wag mo iiwan. Sabing ganun. Akala yata ako yung driver. Akala niya. Sabi ko, paano ko kakain? Sabi ko. May araw din sila, sir. Oo, eh. Ganun. So, Mga ano yun, mga graduate ng Assumption College. So nakakatuwa. Bakit? Mga asyomera. Bago yan ah. Kaya ang luma na nun. Oh my God, ako lang ba? Oh my God, lawakan mo mundo mo to, I'm Nit. from St. Paul. Okay, sige, game. Mag-hi muna tayo Yes. sa live audience natin dito sa Basta Cafe. Friday Ang mga- night. Ang mga pinalad, kasi ang bilis na ubos, na sold out yung ating... Less than 10 seconds, Less no? than 10 seconds. Maybe like 8 Ang bilis. seconds, Oo, ang bilis, biglang ang bilis. nawala na agad. Oo. So, sinong first time dito sa live recording? Nagtaas naman agad ng kamay, wala pa yung mga tapos yung tanong. Ano to? 45,000, di ba? 45,000 tayo dito. So, meron pang nasa likod. Yes. Meron yan, sir. Hindi mo lang nakikita. Tapos sa Zoom, 175,000. So, mala-mala mga 266. yes, 1,000. Yes, So, mga ganun. first time nila sa live recording. If you want to be part of our live recordings, dito sa Basta Cafe, punta kayo sa @AWKP Stuffs. Mag-follow na kayo. Kapag sinabing sold out na, hindi para magsinungaling kami. Kasi ang kulit eh. Pag sold out, meron pa po May ba? Wala na pinamiligan ka pa nga. dito, Tony. Parang nandito ata yun. Message, di ba, Chris? Sold out na ba? Sold out na. Oo. Naka-notify na kayo dapat. Oo. Kasi nga, medyo... Tsaka yung mga yan, yung mga nagtatanong kung sold out na ba, kahit sold out na, mga hindi yan nakasubscribe pa sa YouTube. True. True. Sa YouTube? Oo. At saka sa IG. Oo. True yan. Kasi ang bilis nung iba eh, kaya nakakakuha agad ng slot yung iba. Kaya nga. True. Tsaka yung mga nakakakuha ng slot, ano yan, wag kayong mapagtiwala sa kanila kasi hindi yan mag-share. Ay, hindi. Sabihin, Hindi yan. Lalo na kuha today. muna ng slot yan. Oo. Tapos sa kanila, May mga nagbebenta pa nga dyan. Scalper. Black market mo. Okay, pero sige, pakilala muna tayo. Okay. Ang ating special guest today ay merong entry sa Yes. MMFF. Actually, sabi ni Sir, first commercial film niya. Technically, first commercial film. Studio mainstream. Studio. Yeah. Yes, kasi si Sir ay galing talagang Indie. independent. As in, Experimental. the real, Si Sir, ngayon lang siya, after how many years, Sir? How many Ano na eh. films? I always say, ano na ako, more than 40 years na ako filmmaker. Kasi kinakount ko yung unang-unang short films ko, 1980s pa. Gumagawa na ako ng mga Super 8 film. So pag tinatanong ako, ano yung unang mong film, yun ang sinasabi ko. Yes. Hindi yung first full-length feature. The first Super 8 films ko. 1983 actually. So, Oh ilan na my ba yun? gosh. 40. Chismis pa lang ako nun, Sir. 40, Dasal pa lang ako nun. 42 years. Yeah, 42 years na akong filmmaker. Oh my God. So, ang I'm Super counting 8, explain natin sa kanila yung Super 8, Sir, kasi alam na nila ngayon CapCut, TikTok. No. Well, yun yung smallest film format noon. So, hindi siya mura, but yun yung pinaka-accessible, yun ang digital namin nung 80s. But obviously analog siya, film siya talaga. Yes. So, Ano siya, yung- Bolex? Oo, Bolex. ganon. Oh, Tsaka kayo yung ano, di ba, direct yung pioneers ng experimental cinema of the Philippines. Hindi kaya ginagamit naming word alternative. Alternative. Yun siguro yung mas kasi indie, ang lawak ng meaning. Tsaka eh. parang recent, Independent. recent na lang, hindi Oo. yun. But Oo. siguro mas naka-qualify yung alternative. You're making a cinema na alternatibo sa kilala ng tao, di ba? Which is mainstream. Noon, yun lang naman TV or mainstream, di ba? Ngayon, lumawak na. Yan, may streaming, may TikTok, may YouTube, may ano na. Nag-evolve pa, di ba? Yes. So, yung ginagawa namin, talagang totally outside of that. Kaya siya tinawag alternatibo, di ba? Actually, rise of alternative music din yan nung 80s. Mas nauna ang music. Like, Iba sino po yun. yung alternative music before? Juan Joey de la Cruz? Ayala. Ah, Well, in a way, si Juan de la Cruz was Juan de la mainstream, Cruz. mainstream, okay. 70s sila eh. Pero sila Grace Nono, Joey Ayala, yan nung 80s yan eh. So, yun yung Alternative tinawag na music. alternative music. By the Okay. early 90s, you have Eraserheads and so on. But, naging mainstream din. Yes. So, ganun yung nangyayari. So, sa cinema, parang ganun din. But now, we're witnessing yung sinasabi nga nilang blurring of the lines, di ba? Yes. Kasi
in a way, nagma-merge or nagko-collaborate or nagko-crossover and even directors. No? Yes, So, yes. Nag-TVC rin ba kayo, sir? TV commercials? Yun ang naging Bread and butter. butter ko. Yeah, 35 years ako sa Wow. advertising. Okay. I was only working with one company kasi from the very first commercial, hindi na nila ako pinakawalan eh. So, Filmex ba to? Filmex, Filmex. but which sadly Yes. closed its doors just End of an 2 era, months ago. yes. Nag-email nga sila. So, nakakalungkot man, but yeah, tuloy yung in a way, siguro nagulat din ako. Parang timing to, biglang na-offer ako nitong mainstream film. Yes. So, yun ang ginagawa ko ngayon. So, sa mga nanonood sa atin na alam natin yung mga pelikula ng Star Cinema, alam natin mga... Regal. Pero kailangan kilala natin yung mga... Hindi naman namin sinasabing matanda ka na, sir. Kailangan magbigay pugay tayo sa mga nauna. Yeah. Tsaka sila Mas yung mga nagbigay ng opportunity para makapagkwento yung mga batang filmmakers today. Yes, tulad ni Oo. Sir Raymond Red. Yes. Well, of Filipino. course, ang isang magandang example niyan, yung mga anak ko, no? Si Mikael Yes. Red and Nicholas Red, they actually have their own studio na, yung Evolve Studio. So they're si Nicholas did his first feature, no? Yung Post House na Post release. House. No? Huling Nasa Sa Netflix. pinaka-recent ni Mikael was Lilim. Nag-cinematographer ako doon. Oh. First time kami nag-work together. So maganda silang example kasi galing rin sila sa short filmmaking, independent, experimental, tapos mabilis sila nakapasok sa mainstream. Ako, it took me 40 plus years. Pero syempre, So- sir, hindi mo naman ginuli. Di ba? Oo. Yun ang lagi ko sinasabi. Hindi ko naman purposely ginawang parang ayoko mag-mainstream. Hindi ganun eh. Basta I wanted to make films, so nag-independent ako. I made my first feature way back 91. Ganon, independent, grant lang siya. Bayani, ang NCCA ba? title. Bayani, yes. May tulong ng Goethe Institute, ng CCP, ganon, mga institution. No? Tapos, nagawa ko yung Sakay. So, in a way, that was my first true mainstream film because commercially released. Nag-Manila Film Festival yon 1993. But it was independently produced. So, hindi siya what we'd call a studio film, di ba? Hindi siya big studio. So generally kasi yun yung definition ng independent. I mean way back, no, kahit sa Hollywood, na any production not working with the big established studios are independents. Indie, no. Popular na yung shortcut na term na yun, 60s pa yata or 50s. Indie, but not as popular as it is used today, no. So indie na yung tawag nun. Kaya nga sinasabi ko, yung alternative ang mas may kahulugan eh. Kasi aside from being independent, you're creating an alternative. You're looking for alternative means of production, alternative means of exhibition. Lahat. Alternative means yung talaga, yung paghanap ng funding, yung paggawa ng pelikula. So, Pati nga sa music, no? Oo. May alternative music. ganon nag-start din yun. So, Okay. O, sige, pakilala muna tayo. Okay, ikaw muna. May intro tayo. Ako si JP and I am Manila's finest. Paki-explain finest what? paano. Finest fine art. Kasi Manila's Finest, Piolo Pascual, ah. Andito ba siya? JP Habak. Wala siya dito. Ako muna to. Okay, ako si Tonet. At nung first time kong napanood yung Anino, kailan nga napanood yung Anino? College. Pinapanood sa amin sa film school. Grabe yung... Pero syempre sa TV lang yun. TV lang yun. Video Sa copy. basement. Oo, sa film. Pero yung una ko napanood yun, ano talaga ako, sir? Parang, hala, ang ganda niya. Totoo. Naalala ko yung isang shot doon, yung iconic shot, ay yung shot ng kahirapan, tapos yung mga skyscraper. Yes. yung last, the last shot yun ng movie. Yun yung short film na nagpanalo kay Direk ng Palme d'Or. Yan, yun yung nagpapanalo sa kanya sa kanang palm. Grabe, Yeah, sir. 2000 yun, year till, 25 years ago. Grabe. Tapos walang mahahanap na kopya unless pupunta kami sa bahay mo, sir. No? Pinapalabas ko sa mga students, may Google Drive, Drive. link na sa hindi message pwede ka na i-download. lang namin. Palabas Kailangan natin panoodin dito. yun. Palabas natin sa Kamuning Film Club. Yes. Tapos, with Ronnie Lazaro. Oo. Oo nga, pwede natin. Tsaka i-guys. Eddie Garcia, no? Sayans. Tsaka John Arcilla yun, di ba? John Arcilla. Sobrang Ron. ganda ng Anino. As in, for Ganda a film nun. student, the first time ko mapanood yun, parang, okay. Parang May gets mo ano bakit, pala. kaya may Palme d'Or to. Oo. Ito pala yung pwede nating magawa na hindi, na kung hindi tayo mag-full length, feature length film, Yes. pwede yung ganito. Kaya magbigay pugay tayo Yes. kay
Raymond Red. Okay, sir. Kailangan may intro ka eh. Ipakilala mo lang yung sarili mo or something. Well, yun, pinag-usapan natin anino, no? That was 2000. Pero may mahabang history na kami sa alternative kasi 1980s gumagawa na kami. One of the figures na spearheading yan si Nick De Ocampo, no? Si Professor Nick De Ocampo na actually recently he was in the news kasi ang talagang advocacy rin niya, humahanap siya ng mga lost Filipino films. And may nahanap siyang 1936 na film, no? So, yun, amazing din. Yun ang advocacy niya. But first and foremost, si Nick was talagang, siya talaga yung nag-spearhead ng movement na alternative nung 1980s. No? Gusto ko rin i-guess yun si Sir Nick. Oo. Ocampo. Na-meet ko siya, sir, nandig kasi ako sa same festival sa Barcelona. Tapos, side story lang to. So, nakita ni Sir Nick yung oldest Filipino film. Wala dito sa Pilipinas. Nasa Brussels. Hindi yung ang Yung sinasabing kay- oldest natin ay Dalagang Bukid ba? Basta may nakita pa siyang before that. pero Ito, oldest, yung tapos nahanap. alam niyo kung bakit hindi nahanap. Kasi yung Filipino film na yon ginawa nilang French. Tapos tinanggal nila lahat ng credits. So parang sinuunang piracy. Ginawa True. nilang parang Sa French kanila film lang, siya. oo. Kaya walang nakakaalam. Tapos meron lang nagsabi sa kanya doon sa Brussels na, can you check this film? Kasi parang may something sa kanya. Tapos nakita niya Pinoy actors. Grabe, no? Gusto ko siyang mapapunta dito sa Ang Walang Kwentang Podcast kasi meron talagang tayong rich history of Philippine cinema Yes. na nakakaligtaan natin. Totoo. Ang bongga. Siguro just to make clear, sinasabi natin oldest surviving or existing na nahanap. Pero tama yung sinabi mo, yung Dalagang Bukid, yung Wala na kasing kopya. considered first legitimate na Filipino film. Kasi pinoduce, dinirect, sinulat ng isang Pilipino, si Jose Nepomuceno. Ano ba yan? 1919. Yun. So, that's why celebrate natin yung centennial natin nung 2019. Di ba? Nagkaroon ng big Na event. inawardan ka doon, di ba, Direk? Parang nagkaroon sila ng... marami. Inawardan. Hindi, parang nagparangal sila ng... parang 100 years of cinema. So, So, inawardan yung mga 100 years. may mga in-honor Hindi sila. napapasok ka dun, sir, no? Napapasok ka. Hindi ka na ng bouncer. Ayun, yun. Sige, okay. At ito ang Walang Kwentang Kwentang Podcast. And watch it first on YouTube. Powered by I Am Rental. Ang gusto kong malaman, sir, paano ka napunta sa Manila's Finest? Kasi si Sir Raymond, hindi talaga siya yung original director ng Manila's Finest. Pero siya yung DOP. So, bukod sa director si Sir Raymond, ay isa rin siyang DOP. Na dito sa Manila's Finest, na ikaw na yung director. Ikaw pa rin yung DOP rin, di ba, Direk? Right, Diba? right. Soderbergh who? Charing. So yun nga, na-publicize naman yon early July yata yon nung in-announce sila, no. Niece ko yon, pamangkin ko si Ray Red, no. Babae at Baril. Yes. Great reputation siya sa yung mga independent films din niya sa And then nagwo-work na rin siya sa sa Netflix and may ginagawa siyang projects doon. HBO ba yung isa, yung series niya? Prime. Na rin. Prime. Prime. Yung Road Prime Fighters. Video. Oo. Anyway, yan. So, ako nga, namamanga ako kasi yung mga anak ko, tapos yan, cousins nila Mikael, si Ray, no? So, she was on board as director. And then, nilapitan niya ako, sabi niya, o Tito, baka gusto mo mag-DP, gusto ko mag-cinematographer ka sa akin. So, nag-yes agad ako kasi exciting maganda ng script and And katatapos ko lang mag-cinematographer din nga for my son, si Mikael, na first time ko rin ginawa, no? Hindi kami nagko-collaborate talaga. Hindi kayo yun. nag-away, sir? Hindi naman. Hindi mo siya, face the wall. Hindi naman, maganda. Smooth Ano naman. pelikula yan, Direk? Yung Lilim. It was Okay. I think it's on Netflix na rin ngayon, na released early this year. Ayun. So, yun, parang na-realize ko, enjoy ito kasi mga anak pamangkin ko yung ginagawan ko ng film. So, yun, nag-yes ako. Tapos we were already 1 month into pre-production. And then, well, long story short, yun nga, si Ray had her personal reasons and parang na-overwhelm siya. May mga tinatapos pa siyang projects, no? So, nag-back out siya a month into pre-production. So, the creative producers, the writers, sila Moira Lee, sila Sherrod Sanchez, no? Naisip nila, who better to pick up the pieces kundi ako kasi I was on board na
Ako, ito, like ko sinasabi, never nag-cross sa mind ko, never ko in-imagine na what if ako kaya nagdi-direct nito. Nung nalaman ko yung script, hindi ko inisip yun. Talagang I was focused on being cinematographer for Ray. And nagdi-discuss na kami ng vision niya and ano. So nung biglang it fell on my lap, parang nagulat ako. But then napaisip ako, teka, this is up my alley eh. Kasi most of my films deal with history, nostalgia, tapos period film. Gusto ko mga period films. Marami akong 70s ba to, sir? 80s? 1969 ang 60s, start okay. ng kwento up to around 71. Okay. Ganyan. Kaya parang na-realize ko, teka, gusto ko yung mga ganito. Tapos nagustuhan ko naman talaga yung script eh. So, yeah, it was very easy and quick decision na sabi ko, sige, gagawin ko. On the other hand, yun nga, inisip ko, teka, this is my first mainstream. I mean, not to imply anything na alin ang mas gusto ko or ano, but first film ko na hindi ko script eh. All my films akong, or at least co-written concepts ko. I've been known to be, well, they say I'm stubborn all these years na gusto ko lang gawin yung sa akin. But na-realize ko nga, this was exactly the types of films I wanted to do. And then it presented itself. So sabi ko, baka it's about time I do a mainstream film. Ganon. And then maganda yung script. So sabi ko, sige, gagawin ko. Kaya it was an easy transition. Tapos maganda, full support eh. MQuest and Signal. under Signal with CS Spring Films Yeah. nila Piolo. So, yun, full trust and full support sila. So, na-appreciate ko talaga yun. Kaya it was a smooth, easy transition for me. Smooth sailing, nakakapagod pero nagulat ako looking back. Parang walang mga hitches, wala akong maalalang yung sobrang bigat sa akin. Galing naman. Hindi ako na-stress. Na-enjoy ko. Pero nakapagod. Kasi 20 days of 20 shoot. days. So, Nung napanood ko nga yung trailer, sabi ko, Ang ganda ng trailer. kita mo yung tatak ni Direk Raymond. Oo. So, na-enjoy ko kasi I was doing what I used to do sa mga smaller films ko. Ito may budget. So, Ang na-enjoy. sarap ng may budget, no, Direk? Different, sir. Pag hiningi mo, gusto mo ng crane, bibigay nila yung crane. Yung mga lumang kotse, I was the one saying, dapat ganitong model, ganitong year, yan. So, hinanap talaga May namin. crane ka ba dito, Direk? No. Old school ang approach ko sa shoot. Wala So, kaming tao crane. yung ginaganon. Charing. Umakyat ng fifth Umaakit floor lang yung ng platform. Tsaka, proud ako to say walang drone shot. In the entire film. Paano ba ginagawa natin yung drone shot? Helicopter? Kasi dati helicopter eh. Helicopter. Helicopter. Kung may Kaya budget. pag-iisipan mo talaga, kailangan ko ba yun Oo. sa kwento? Kasi ang mahal eh. Ngayon, kahit hindi mo pag-isipan, nandiyan dyan na yung Totoo. drone. Kuha na lang. Kuha na lang ng drone shot. Sabi Okay ng na. producer, kailangan natin ng malaki. Malaki. Mag-drone tayo. Tungkol saan, sir, ang kwento ng Manila's Finest para sa mga tamad na Mag-google ng mag-google? Without giving away too much, no? 1969 yung simula ng kwento. And it focuses obviously sa yung tinatawag nating dati yun yung pride nila, Manila's Finest, the Manila Police District. And bakit yun ang napiling panahon? Yung writers actually na-inspire sa isang, I think post lang eh. So it's a personal account ng isang retired policeman. And yun na naka-inspire kila Moira na magsulat about it. No? Kasi personal na kwento tungkol sa relationships ng and yung struggle niya sa career. But it's set during that very critical time 69 was that year encroaching na ang martial law, but nobody knew it was going to happen. Pero nararamdaman. So parang yun yung focus ng kwento, parang paano na-affect ang mga ordinaryong tao and lalo na yung police. Kasi there was talagang accounts na conflict ng military police, which is the Philippine Constabulary. The PC was coming in, parang taking over the jobs ng police. May pride sila to be good cops, di ba? Lalo na in Manila. So yun yung main conflict. But it also focuses talaga on personal story, family, and relationships. Kasi dun sa trailer, may line dun si Rico Blanco ata yung naglalay. Yung Tayo mga pulis, araw-araw natin nakikita ang kalat, gulo, kasalanan ng mundo. Kung gusto nating magbago ang Maynila, kailangan manggaling sa atin ang pagbabago. Well, interesting yon. Kung kasi na-notice, nangyayari yun ngayon kung na-notice nyo yun sa trailer, ayoko na lang sabihin, pero magugulat kayo pag napanood nyo yung character ni Rico. Yun na lang Singer ba sasabihin siya? ko.
Singing police Anong role ni Rico? Police chief. Siya si Basta- Bato nung panahon na yun. Police chief siya. Sinong nag-ano sa casting, sir? Like, paano nakapasok si Piolo, si kasi Enrique grabe yung Hill, casting si Rico eh. Blanco? Well, All-star cast. Well, yun na nga, actually, from the time Ray was on board, nakaset na yung Full, ano na. cast. lock na. Although parang fina-finalize pa yung mga iba, sila Enrique. But they were really, most of them are, of course, connected din with MQuest or eventually Diva. yung iba, Cornerstone. Oh, si You know, Ashton under, Yeah, si Ashton. So, TV5, ganun yung connection. So, andun na yung cast. So, sasabihin ko rin yun. First time ko gawa ng film na hindi ako ang pumili ng cast. Ano bang Not to zodiac imply sign mo, anything Derek? about it. But yeah, Anong zodiac sign mo, Derek? Zodiac, Aries. Matigas nga ulo. Aris din ako, sir. Ay, Kaya nagulat ako ba't hindi mo sinaksak yung mga di nagpapasok sa iyo. Asa na, Pag ganun, tumatawa lang talaga ako. Pag ganun. Kung ikaw yung magka-cast, sir. Issue pa. Issue pa. Hindi, mahirap na isipin kasi nga hindi rin naman galing sa akin yung script. Kumbaga nakita ko yung script, immediately alam ko maganda siyang script, very powerful. Yes. Tapos nagkataon, ayun na nakaset up na Yun na nga, lalo na nung in-offer sa akin, talaga nakaset up na. We already had 1 month of pre-production So parang okay to parang in a way parang it was easy pero alam ko difficult din kasi malaki yung scale ng movie. So Pero paano yung naging proseso mo nun, Derek? Kasi hindi madalas mangyari yung biglang, di ba yung ibibigay sa'yo yung project na nasimulan na pre-prod na, tapos kaunting months na lang yung meron para matapos. So paano yung naging process mo dun? ayun nga, initially syempre kinabahan ako, tapos yun nga first full-fledged na mainstream. But nung nakikita ko na yung nangyayari nung nagpe-prepare kami, na-realize ko parang mukhang okay to mukhang magiging smooth ito. Plus syempre yung support, yun nga, may budget na hindi ko na-experience sa mga indie film ko. Gusto ko yung tutuwa si sir sa budget. Oo, kasi Masaya yung may budget kasi yung guerrilla Saya niya style filmmaking. Paano ba yun dati, sir, na walang budget? Like ako, nung produce ko yung Him Papawid ko back in 2010, nagawa ko yung film. Masasabi ko yung film na yun, talagang ginawa ko exactly the way I wanted it. And it came out the way I really envisioned it. Yeah. Kasi talagang total control ako. Kaya lang, hirap. Kasi ako din yung producer nun Okay. Producer, director, cinematographer. Ang hirap Inaano mo yung actors mo, nagbablocking kayo, pero iniisip ko yung lighting, yung f-stops, and Tapos, maya kinakalabit na ako ng PM. Direct, wala pa tayong lunch. Ganun. So, ako pa magde-decide. Ganun ba? Ganun, order na lang tayong ganun. Top silog, Yun, enjoy yun guerrilla style filmmaking. Medyo hindi na pwede ngayon yun because of the EGL law, the Eddie Garcia. So, may mga things na talagang kailangan mo. Kaya ko rin na-enjoy ito kasi it's properly prepared lahat and yun nga, yung pre-production. Even though we had very little time. Masyadong tight. Yeah. But na-pull off naman. Gusto ko rin malaman, sir, paano ikaw yung DOP, tas ikaw din yung director, pero pressed for time. Ang laking tulong kasi nakuha ko yung mga friends ko rin Yung 3 kong cam operators are actually DPs. Oh. Sino sila? Arvin Arvin. Viola, Arvin Viola. si Malay, Si Malay. tapos si Jetro Hamon. Oh, Mga okay. DP yan Yes. Mga But they agree to be cam May saltik din yung operators. utak. Oo. So medyo na-delegate ko rin Ganda. yung pressure. Ako pa rin yung DB, ako nagde-decide. Hindi ko kasi matiis Actually, yun yung first thing sinabi ko nung in-offer nila na ako daw raw yung director. Sabi ko, okay, papayag ako, pero ako pa rin DP. Hindi ko matiis yun Ibig sabihin, papakilaman ko talaga yung gaano ka underexpose yung shadows doon, 2 stops ba yan. Ganun ako. Okay. So lagi Hindi ka ko nasa matiis, monitor ka or nasa Tapos yun nga, nagagalit sila sa akin kasi may, alam mo yun, Video Village ang tawag, di ba? Yes. Nakaset up yung monitors na nire-rent dyan, mahal-mahal. Lagi akong wala doon, hinahanap nila ako. Kasi nandun ako sa set, nandun ako sa lights, nandun ako sa hindi ko matiis ganun DP ako talaga So, lagi ako nasa likod ng isang cam op, sinisilip ko doon sa maliit na. Kasi gusto ko nakikita ko yung actors, tapos tinitingnan kong ganun. Di ka sanay na may video village. Oo, sir. yun, nakaupo ka lang Wala sa... kasing ganun sa
alternative, Oo, pag indie kasi, as in, wala kang ready to go monitor. kapag may pulis na. Tsaka mahal nga kasi yung monitor. Oo, mahal ang monitor. Oh, tsaka shoot ko yung first full-length picture ko, Bayani, 16mm. Walang video, ang tawag ng video assist. Walang video. So sa lente? So, Lente lang. ang playback ko sa memory. Good take ba yun? Pine-playback mo sa isip mo kasi ikaw lang, tsaka ikaw lang may alam, ikaw lang nakasilip nung sa lens eh. So kung pangit, ikaw lang yung masisisi. So minsan tumitingin ka, good take ba yun? Hindi mo sure. Tapos, parang pine-playback mo sa utak mo yung nakita mo sa eyepiece. Tsaka kaya ganun kagrabe yung trust ng directors before, nung wala pang monitor, sa DOP. Kasi yung DOP lang talaga yung Nakasalang nakakakita. nakakita. Kapag may yung frame, talagang DOP lang yung tama ng Eventually, nagkaroon ng video assist as they call it. Monitor. You're shooting on film pero may video tap. So kahit paano na preview sa monitor. Pero rin, no? Hindi rin masyadong malinaw. Para for Hindi framing malinaw. lang. Tsaka mahal yun. May budget ka pag may ganun ka. May budget ang May Manila's budget. finest. Ilan ang monitor? So, 3 Pero- cams ka lagi, sir. Hindi naman lagi. Pag big scenes, naka 3 kami. Pag regular days, 2 cameras. Malaking tulong yun na yung mga cam off. So guys, yung so may yung camera 1 madalas ay DOP yung may hawak. Yes. Tapos yung mga second cam, third cam, camera Camera operators operators. na. Malaking tulong yun na yung mga camera operators ay DOP. marunong din mag-ilaw. Oh, so, Kasi so may mga naka-work ako ng mga cam off na Sisiraan pa. Maninira ka talaga. basta yung mga yung hindi ayaw nilang gumalaw ng hindi basta Totoo yan. Nako. yung parang baby ka ba? Hindi mo babagalaw ng ikaw lang. Wait, tsaka di ba sir, hindi lahat ng DOP magaling na camera operator. Totoo. Hindi possible, parang Mas merong may- camera operator na mahusay silang camera operator. Pero hindi sila magaling na DOP. Tsaka yung mga focus, ay ang hirap Tsaka nun. yung biglang tatayo, parang pag tilt up, biglang mauuna yung naputol yung ulo. Oo. or magaling sa camera, DP sila, but they're not that good in lighting. Pwedeng ganun. So it's two things para maging cinematographer ka, alam mo yung both departments na yun, lighting and camera. So yun, I mean na-unload ko yung ibang pressure ko Ganda. dito kasi mga DP yung camera operators. Hindi naman nila pinasakit yung ulo mo, direct. Hindi, ang galing nga. Kasi baka di na makaulit si Malay tsaka Arvin. Oo Tsaka mga parang barkada ko yung mga yan. I mean, mas bata sa akin yung mga yan. But Hindi matanda na rin si Arvin. mga kainuman ko yan. So, ang saya, ang gaan ng set namin. Actually, napansin ng maraming tao sa set na iba yung feel ng set. Vibe na. Kahit si Piolo, parang nagulat siya na parang iba yung vibe, iba yung feel. Tapos inaano niya nga ako na baka dahil sa akin. Tapos hindi ako marunong magalit So, pag kailangan ko magalit, sasabihin ko doon sa AD. Pagalitan mo. Pero siya yung magalit. Hindi ako nagagalit. Hindi ako sumisigaw. Wala pa akong minurang sa 40 plus years ko ng filmmaking. Wala pa akong minurang. Sinong AD mo? Si Renz, kilala nyo? Si Renz Estacio. Oh, magaling yan magalit. Galing. Oo. So, yan Siya po. talaga yung magagalit for you. Sabihin ko sa kanya sa mic. And then may acting coach, si Bombi Plata. Si si Direk Bombi. So, okay. Talagang napagaan yung work kasi focus on the coaching the actors for acting. Tapos si Renz more on the technical things of being an AD, di ba? Bongga. malaking Kaya bagay. tuwan-tuwa si Direk. Sino nag-edit? Sino editor, sir? Si Jay Halili. Oh, Si Halili. siya ba A talaga? legend. I mean, Siya nag-edit na rin sa akin way back. Yung Himpapawid ko, siya nag-edit noon. Sir, yung papawid ba? Yun yung A Study for the Sky? Hindi, yung A Study for the Skies was a short film. Yun yung napanood ko Yun, sa yung Fine taong Arts. gustong lumipad, di ba? Yes. ang Hindi ganda anino? nun. Yung Himpapawid, iba, ginamit ko lang yung title na yun. But tungkol sa hijacking. It was based on a true event. Okay. Yung lone hijacker na nangyari noong year 2000. Nang hijack siya ng airplane. So, binase ko dun sa event, pero fictional yung script ko. Inspired by that event. Feeling ko mag-ano tayo dito. Raymond Red, retrospective na mga short retrospective. films ni Direk Ray. Hindi, full length yung Himpapawid. Pero mas Yung Study for, oo. Yung Yung short mga films, shorts ni Direk, pwedeng gawing isang program. Several shorts. Yes, sir. Bongga. Naalala ko With noon, Q&A. nag-panel, in-invite ako, nung meron pang yung Globe International Film Festival. Message ako ni Army Kakanindi na parang panel. Kasi nga, about short films, ganyan. Tapos, ito yung mga kasama sa panel, Raymond Red. Ba't ako nandyan?
Pero kasi yung mga short films ni Derek Raymond, as in, malaking epekto sa paggawa ko ng short film. So parang, iba kasi yung skill ng kailangan para kapag gagawa ka ng shorts. Iba siya sa full day. Oo. Kaya nakakatanda eh. Kasi at least ikaw nire-refer mo yung Anino, di ba? 2000. Marami ako nami-meet na tao. Ay, napanood namin yung shorts sa college nung 1992 pa. Or 2000. Ganon kaaga. Hindi kasi maaga ako I enjoy teaching talaga. And from the onset, teacher na ako eh. I was 19 years old. Nag-short films ako, but hinire na ako sa Mowal Fun Film Institute. Yes. So nagtuturo na ako ng Super 8. In fact, one of my first students is Love Diaz. Wow! Ang Yung- tanda mo na, Talaga? sir! Charing! Pero mas matanda si Love sa akin. Kaya na sila. Ayun, nagtuturo ako. Yung first batch ng workshop na tinuro ko, si Larry Manda, who's a Shit! cinematographer. Like na DOP They were, ni and Sir Love. Ricky Orellana, who is now the director of the Mowal Fun Film Oh, Institute. shit! They were Grabe mo, well in fun. that first Totoo. batch of students. Kung institution yung Mowel Fan, mas institution si Raymond. Tsaka yung ko nga, cinematography talaga yung ang hindi ko lang yata naging estudyante si Nick De Ocampo and Roxley. Yan. Oh my God, si Sir Rock. Mga early, I love Sir Rock. Nag-ano ka ba, sir? Nagturo ka ba sa College of Fine Arts? Hindi formally, I was always invited as a lecturer. Yeah. Kasi lalo na nung nagtuturo pa din yung close friend ko, the late Cesar Hernando, Oh my God, you know, Cesar production Hernandez. designer ni Mike De Leon. No? Yun, for many years nagtuturo siya doon. So every year ini-invite niya ako to lecture. Kaya nami-meet ko karamihan ng batches ng Grabe. sa BISCOM, Tsaka yung under art ko yun, BISCOM, yeah. Cinema as Yung Art Movement. Electronic media. Atas yan, Yes, tagka yan. mo. Kasi Ka- nabet ko nga yung mga Ayan. fine arts. Sila parang founding kami doon. Sa UPFI, hindi ka nag-lecture? Nagturo din ako nung kailan ba? 2017 Ay, to wala na kami. mga 2 to 3 years nagturo Anong ko. Tapos course, lumipat sir? akong Binild. Anong subject? Directing and cinematography. Oh, Nagturo shit. Ang Ay, swerte hindi naman mo- ng mga bata. Tapos kinuha ako ng Binild, so lumipat ako na I had Hanggang to- ngayon, binild ka nagtuturo. Tumigil na rin muna ako ng Binild. Ngayon nagtuturo ako sa Philippine High School for the Arts. Shit! Doon ako galing. Sa Makili. So, nagtuturo ako ng high school students. They're like 13, 14, 15 years old. Tinuturuan ko na ng filmmaking. so galing ka sa Philippine High School for the Arts, sir. Visual arts. So, Shit. Grabe Yung- yung makiling. Hindi ko siya alam nung bata ako. Nalaman ko lang siya after college na. Tapos nung nalaman ko, ba't di ako doon pinasok ng nanay ko? Sabi na nanay mo, bakit anak? Ako din. Di ko Grabe. na-share. maraming nasa industry Dami doon, na. totoo. Si Soliman Cruz. Makiling yan. Theater. Na nasa Manila's theater. Finest. Oo. Oo. Charmaine Buen Buencamino. Makiling. Daming graduates from Philippine High School for the Arts. Galing. Ang sayo. Sir, wag ka na Mag-edit si Mag- Derek eh. Kasi may mag-finalize ng DCP si Derek. ang DCP, paki-explain. Ano DCP, sir? Ikaw na lang mag-explain. Totally sa kayo, DOP. teacher. Digital Cinema Package. Yun yung pinaka-data na binibigay sa sinehan, di ba? Yun ang pine-play nila. So medyo malaking data yun. Yeah. Kumbaga parang siya yung USB na binibigay. Pero syempre hindi siya USB. Tapos, Mga hard drive. yes, yung DCP, naka-ano siya, encrypted. Tapos meron siyang date lang. So for example, December 25 to January 1. Doon lang magpe-play yun. Tas Supposedly mag-e-expire na anti-piracy, no? Ah. Supposedly anti-piracy. Pag lampas na sa date, hindi na magpe-play yung DCP. So that is also how we can send our films to festivals in Europe, in other parts of the world, na hindi na kailangang ipalala-move. Charing. Hindi na kailangan. Hindi ba, Na kailangan alam mo ipa-DHL, nakakatawa dyan, oo. nung nag-start yung ganyan DCP na may KDM, yung may date, no? May lock. Daming films na hindi natuloy ang screening sa film festivals. Kasi nakalimutan nila yung date. Oo. In-encode nila sa date, Philippine time. So, Minsan din. di Yung ba? mga Pilipino kasi talaga yung parang tayo So- lang ang bansa sa Tayo, buong oo. mundo. So pag-play nila dun sa, let's say sa Germany, ayaw na mag-play kasi tapos na pala. Mali yung time. Hindi na kasalanan ng festival. Sorry Kasalanan na yun ng Pilipinas bilang main character. Oo, hindi- Open the schools. Hindi na palabas. So yun, sadly, marami akong nalaman na hindi na palabas yung film kasi na-lock na. Pero I'm sure dati, sir, nung wala pang ganun, dala ng filmmaker yung
Dala. Yung hard drive. Yung hard drive. Mm. Or hindi pa hard Ay, hindi kasi dati ano Dati, eh. isi-ship mo yung ano, prints. Mismong negatibo. rolyo. Yung prints mo, isi-ship mo. Akala ko dala-dala mo as Ako, someone dala ko from yung Canada. Super 8 ko. Nung nagsimula ako mag-travel sa festivals, dala-dala ko yung Super 8 films. So yun no, yung Saya. Super 8, guys, Maliliit so boleg na siya rin. na ano. Ganito siya. Para siyang, ano ba to? Basta yung lagi Para laki mo siyang kaganda. yung baril sa ano, ika-6 na utos. Tama, di ba? Okay, ganun. Actually, may revive, may young people ngayon nagsu-Super 8 uli. Kasi Mayaman nga, sila. Hindi pa siya, Ang mahal ko yan ang ngayon, processing baliktad yun. na. Baliktad na. Kailangan may pera ka to Kailangan do may Super 8. pera ka, totoo. Kasi pinoprocess abroad. Yung Parang Singapore ba ata yung pinakamalapit Wala na dito eh, no? Oo, wala na Wala na dito dito. eh. Sige, Okay. sir, ito na, mag-promote ka na. Ito yung isa sa mga pinaka-mainstream na gagawin mo, yung mag-promote. Yung Na parang panoorin niyo. ibang Raymond Red. Ganon. Ibang Raymond Red ba to? Kasi may budget. The budget. hindi pa ako nag-promote. Hindi, well, exciting kasi nga, first time ko rin sa Metro Manila Film Festival. Oh my God, magpo-float ka, sir! Sakay ka ng float! Magbabato ka ng poster! Oh my God, gagano ka sa mga Kasi tao! Oo, tas kaway-kaway. Naunahan ako ng anak ko eh, di ba? Si Si Mick. Mikael, Oo, si Mick, oo. 20, ano ba yun? 2023 ba yun? Yung deleter Oo, niya. deleter. With So, Nadine. Metro With Film Nadine, Fest yun. yes. So, naunahan niya ako eh. So, ngayon, pwede ko nang ipagyabang sa kanyang Sasakay ka ng MMFF float. director na rin ako. Abangan natin si sir. Invite mo na sila, sir. Yung parang kunyari Sana nasa panoorin ano nyo. Yun nga sabi rin ni Piolo eh, parang yun naman ang usap-usapan ngayon, di ba? Nagsa-struggle ang film industry. Lalo na, yung theatrical, lalo na, di ba? Kasi nga, nag-evolve eh. I mean, Hollywood mismo, ganyan ang talks nila. Parang, where is cinema going, di ba? Kung ano yung choice ng tao, yun yun eh. But maraming tao naniniwala pa rin sa classic cinema, which is theatrical, di ba? Watching it on the big screen. And I guess, yun ang main advocacy din behind the MMFF, no? Na buhayin yung Filipino cinema and then particularly in watching it in the theaters, no? So yun, sana manood kayo ng Manila's Finest at saka lahat ng other entries ng Hindi na, MMFF. sir, dapat. Manila's finest lang. Pero unahin yung Unahin namin. Manila's Finest. Sino yung mga artista, sir? Well, yan, na-publicize naman yun. Nasa lead talaga si Piolo Pascual, of course, and Enrique Hill. Doon sa parang team nila, kasama si Joey Marquez, si Romnick Sarmenta, tapos Cedric other supporting characters, sila Ariel Rivera, si Cedric Juan, no? And we have Jasmine Curtis, ando si Ashton Olbiga nga, Tsaka Rica as you Peralejo. said. And then come back, supposedly come back ni Rica Peralejo. I think pareho kami, parang sabi ba niya 10 years ago ba or 8 Patagalan kayo ni Rica. So, yun. So, and yun, marami pang ibang artista. Si Soliman Cruz, kasama namin. Rico Blanco nga. Enrico Blanco, yan. Nakakatuwa yung casting. So, yeah, panoodin nyo. And then ako, na-amaze ako. I mean, honestly, na-amaze ako doon sa actors. Talagang collaboration. They were very cooperative, very patient, no? Lalo na sa cinematography kasi minsan napaka-particular namin sa shots. saan sila pwesto, huwag ka lalampas dito kasi nandun yung highlight na nilagay ko. Napaka-technical. So I can imagine di ba? Kaya nila yun. Pwedeng makaano sa mga actors yun, di ba? Doon natetest yung galing ng artista rin minsan. Hit the mark, ganun. Yeah, na-enjoy namin. Talagang wala akong naalalang gulo or away or hate. Baka sila lang direct, hindi lang nila pinaramdam sa'yo. So, hindi ko alam kung nagagalit sila sa akin behind my back. But Congrats sa may sir. bago, sa may budget na pelikula. Sa may budget na pelikula. Yes. Manila's Finest. Yes. December 25. Yes, directed and lensed by Raymond Red. thank you. Yeah. Okay, papunta na siya ngayon sa Terminal 6 Para sa export ng DCP. magtapos ng pelikula at yung DCP niya Matapos pa. naghihintay. Oo nga. But Congrats, thank you, sir. Direk Raymond. Abangan ka namin sa Kamuning Film Club Yes. para Yes, sa palabas natin mga Definitely. pelikula Sige, mo. sige. Gusto ko mag-show ng Yes. like Yay, shorts ang or generous ni even sir. experimental films. Yes, sir. Oh. Push namin Pinopromote yan. pa rin natin yun. Magbabalik kami next year. January. Yes. Thank you, Thank you, Direk. sir. Yay. Thank you. Thank you.